Samantala, sa Adventurers Bureau, kumalat na ang balita tungkol sa pag-aresto kay Akira Babazano. Siyempre, nagulat ang mga tao dahil hindi nila inaasahan na gagawin iyon ni Akira. Sabi sa report, si Akira ay nagsasagawa ng training session para sa mga baguhang adventurer sa isang E-class dungeon na may layuning patayin sila. Naaresto siya mismo sa dungeon kasama ang kanyang 12-dosenang mga kasabwat. Hinala ng pulisya na siya ang founder ng PK clan na Blood Serpent at marami ng inataking adventurers hanggang ngayon. Kasalukuyan ang iniimbestigahan ng kasong ito at ang iba pang mga posibleng krimen. Dahil sa balita, naging abala ang mga tao sa Adventurers Guild sa pagtanggap ng mga tawag tungkol sa krimen ni Akira. Nag-aalala ang lady attendant sa sitwasyon. Tumingin-tingin siya sa paligid at nakita si Kiyomi Aki na naglalakad patungo sa kanya. Nakatingin ang mga tao kay Kiyomi pero hindi sila pinansin ni Kiyomi. Dumiretso siya sa attendant at sinabing gusto na niyang i-settle ang trabaho. Ayon sa babae, lumala ang sitwasyon kaya kailangan muna nilang pag-usapan kung paano tutugon. Nagtaka si Kiyomi kung bakit kailangan ng diskusyon, pero sinabi ng babae na hindi na ito makontrol. Sa oras na ito, nakita ni Kiyomi si Alice sa second floor na nakatingin sa kanya. Naririnig ng lahat dito, kaya doon tayo mag-usap, sabi ni Alice. Pumayag si Kiyomi at pumunta sa kwarto sa second floor, nakita niya ang mga taong naghihintay sa kanya, kasama si Zero. Tumayo si Zero at kumaway sa kanya. Ngumiti si Alice, naniniwalang naging malapit na sina Zero at Kiyomi, pero sinabi ni Kiyomi na, hindi, na ikinagulat ni Zero. Biglang tinapik ni Alice ang ulo ni Zero at sinabing, Zero, mahirap ang pinagdaanan mo ngayon, di ba? Good job. Tuwang-tuwa si Zero nang makatanggap ng papuri mula kay Alice. Bigla na lang, ang mga taong nasa harap nila ay tumayo at yumukod. Ang lalaking may salamin ay humingi ng paumanhin kay Alice at inamin na hindi nila inakala na may makakapasok na player killer sa kanilang squad. Sinabi ni Alice na henyo si Akira sa panloloko kaya hindi may iwasang hindi sila maghinala. Wala akong may dahilan, sagot ng lalaking may salamin. Tinawag niya si Kiyomi at ipinahayag na gusto niya itong i-promote bilang isang C-class adventurer, bukod pa sa financial compensation. Nagulat si Zero nang marinig ito, habang si Kiyomi naman ay nagsabing kamakailan lang ay nakatanggap siya ng notification tungkol sa mabilis na promotion para maging D-class. Ang ganito kabilis na promotion ay hindi pa nangyayari kailanman. Nagtaka siya nang sabihin ng lalaking may salamin na dapat ay mas matuwa pa siya rito dahil wala pa itong katulad. Para sa kumpirmasyon, tinawag niya ang tatlong representante, ang Adventurers Bureau Director, ang S-Class Adventurer na si Goki Maeda, at ang S-Class Adventurer na si Alice Takagi. Naguluhan si Kiyomi nang marinig na isa si Alice sa mga representante. Buong pagmamalaking sinabi ni Alice, tama, na-realize mo na ba kung gaano ako ka-amazing? Pero hindi nagpakita ng anumang reaksyon si Kiyomi Aki. Bigla na lang, may sumuntok ng malakas sa mesa, si Goki iyon. Ninas siya at sinabing hindi siya pumunta doon para sa daldalan. Tiningnan siya ni Kiyomi, Zero, at Alice. Sabi ni Goki, dahil tinalo ng isang lower class ang isang S-class adventurer, na-curious siya kung anong klaseng tao ito. Binuksan niya ang impormasyon ni Kiyomi sa kanyang tab at nalamang si Kiyomi ay level 11 lang na may classless job. Nakaramdam siya ng hinala kaya bigla niyang hinawakan ang damit ni Kiyomi at sinabing baka isa rin siyang swindler gaya ni Akira. Anong klaseng trick ang ginamit mo, ha? Tanong niya. Inutusan siya ni Kiyomi na bitawan siya, pero sinabihan siya ni Goki na subukang tumakas gamit ang kapangyarihan niya bilang classless. Pero bago pa may magawa si Kiyomi, pinatigil sila ng lalaking may salamin dahil bawal ang labanan sa loob ng bureau. Nakakagulat na pinayagan ng director si Kiyomi na gawin ang hinihingi ni Goki. Nagbibiro ka ba? Itigil niyo ito bago lumala, naiinis na sabi ni Zero. Anong problema? Dapat C-class siya, di ba? O puro bluff lang din iyon? Sabi ni Goki habang nakatitig kay Kiyomi Aki. Sa sandaling ito, nakaramdam si Goki ng kakaiba sa likuran. Nang tignan niya ito, nakakita siya ng ilang mga espada na patungo sa kanya. Natuliro siya nang makita ito, pero bago pa siya tamaan ay sumingit si Alice at inutusan si Goki na umatras. Pinagpawisan si Goki dahil sa kaba. Binitawan niya si Kiyomi nang may galit at lumabas ng kwarto.
Humingi ng paumanhin si Alice kay Kyumi Aki at ipinaalam na si Goki ay isa sa mga mahihinang S-class sa parehong skill at status, kaya desperado siyang protektahan ang kanyang posisyon. Hiniling ni Alice na patawarin ni Kyumi Aki si Goki, at sumagot si Kyumi Aki na wala iyon sa kanya. Ngumiti si Alice at nagpasalamat sa kanyang kabaitan. Pagkatapos ay sinabi niya, "Gayunpaman, iyon ba ang balitang crafter? Mas kahanga-hanga pa pala ito kaysa sa narinig ko." Nagulat si Kyumi sa katotohanang alam ni Alice ang tungkol sa crafter job. Tumingin siya ng diretso kay Zero na may poker face, naniniwalang si Zero ang nagsabi kay Alice. Nakonsensya si Zero pero nagkunwari siyang hindi siya ang nagkalat nito. Pero dahil matagal siyang tinitigan ni Kyumi, humingi rin siya ng paumanhin at inaming sinabi niya ito kay Alice nang ipinapaliwanag ang dahilan ng pagiging sikreto nito. Hinawakan ni Alice si Zero at nakiusap kay Kyumi na huwag magalit. Natahimik si Kyumi at tinitigan ang bureau director. Tinanong siya ng director kung may plano siyang ibunyag ang impormasyon tungkol sa pagiging classless, pero matatag na sumagot si Kyumi ng hindi. Tinanong ng director kung hindi pa rin ba siya maglalabas ng impormasyon kahit alukan siya ng pera, pero tumanggi pa rin si Kyumi. Naisip niya na maaari itong maging distraction para sa maraming adventurers at pwedeng makagulo sa kasalukuyang rankings, gaya ni Goki. Bukod doon, naniniwala siyang ang pagiging sentro ng atensyon ay ririto lang sa gulo. Sayang naman, sambit ng director bago naglakad palayo. "Iyon na ba muna ang lahat para sa ngayon?" Tanong ni Alice, at sumagot ang director ng oo. Lumabas siya ng kwarto habang tinititigan siya ni Kyumi Aki. Tinapik ni Alice ang balikat ni Kyumi Aki at sinabing may gusto siyang itanong at may gusto rin siyang ipakilala sa kanya. Sinabi niya na siguradong magugulat si Kyumi, at dahil sa sinabi niya, na-curious si Kyumi Aki. Papunta na sila sa taong iyon, at ayon kay Alice, ang taong ito ay sabik nang makitang muli si Kyumi Aki. May isang babaeng naghihintay kay Kyumi Aki sa ibaba, at nang makumpirmo kung sino ito, talagang nagulat si Kyumi Aki. Isang napakagandang babae na may mahaba at dilaw na buhok. Agad silang pumunta sa isang sikat na restaurant sa loob ng isang hotel. Pagpasok nila, napapanganga ang mga tao habang nakatitig sa kanila. Naupo sila sa kanilang reserved table at narinig ang mga tao na nagchichismisan tungkol sa babae, dahil alam nilang siya ang pinakasikat na infinite healer. "Nakakahiya ba na bigla ka naming inimbita ng ganito?" Tanong ng babae, at sumagot si Kyumi na hindi naman, nagulat lang siya kung gaano na ito kasikat ngayon. Noong makita nila ang isa't isa kanina, alam ni Kyumi na ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Naami. Ayon kay Alice, malaki na ang ipinagbago ni Naami matapos sumali sa party na iminungkahi ni Kyumi. Ipinaalam ni Naami kay Kyumi Aki na naka-level up na siya sa level 15. Nagulat si Kyumi Aki dahil ang level 15 ay mas mataas kaysa sa level niya sa panahong iyon. Biglang tinanong siya ni Zero kung kilala ba niya ang Healer Revolutionary, pero wala itong ideya. Naalala ni Naami ang panahong nagpa siya si Kyumi Aki na tulungan siya. Sinabi ni Alice na marami nang nangyari simula nang maging sentro ng atensyon si Naami ngayon. Sinabi ni Naami na ang lahat ay salamat kay Kyumi. Hindi niya sinasadyang gawing heart shape ang kanyang mga daliri habang sinasabi ni Alice kay Kyumi Aki na gustong magpasalamat ni Naami ng personal. Namumula si Naami, nahihiya siyang yayain si Kyumi Aki na mag-dinner silang magkasama. Nagulat si Kyumi at tinanong kung silang dalawa lang ba talaga. Hindi niya inaasahang yayayain ng isang babae kaya sinabihan niya itong mag-dinner mag-isa at mag-enjoy. Pero sinabi ni Alice na talagang nagpapasalamat si Naami sa kanya. Nag-isip sandali si Kyumi at sa huli ay pumayag din sa babae. Sobrang saya ni Naami habang sinasabi ni Alice, decided na, iwan niyo na sa akin ang lahat, nakaset up na ang lahat. Sa kasalukuyan, nag-order na sina Naami at Kyumi, at habang pumipili ng pagkain ang babae, nakatitig sa kanya si Kyumi na may ngiti sa mukha dahil natutuwa siyang malaki na ang ipinagbago ni Naami at mas masigla na kaysa noon. Siyempre, hindi nakalimutan ni Naami na ang lahat ay dahil kay Kyumi Aki sa pagpapakilala sa kanya sa isang party na may necromancer. Kung wala iyon, sa tingin niya ay stuck pa rin siya sa nakaraan, minaliit ng iba, pinapagalitan dahil sa maling pag-heal, at tinatawag na useless. Mula nang matutunan niya ang soul heal sa kanyang kasalukuyang party, ang buhay niya at ang mundo sa paligid niya ay ganap nang nagbago.
Habang sinasabi ito kay Kyumi Aki, baka sa kanya ang tunay na kaligayahan. Natutuwa rin si Kyumi sa naabot niya. Alam niya na ang isang healer ay hindi matututo ng soul heal maliban kung kasama nila ang isang necromancer. Ito ay isang mahalagang skill para suportahan ang mga mahihinang healers sa early levels. Sa mundong 20 taon mula ngayon, ito ay isang karaniwang kombinasyon. Dito sa mundong ito, naging pioneer si Naami sa ganoon. Ako na mahina noon at walang naitutulong ay nakakatulong na sa lahat sa party, at sinabihan ako na nakapagbigay ako ng pag-asa sa ibang mga healers na nasa parehong sitwasyon, sabi ni Naami. Nagpapasalamat siya sa Soul Heal dahil ito ang dahilan kung bakit sumikat ang healer job. Kung mas maraming healers, naniniwala siyang tataas ang survival rate ng mga adventurers. Sa pagtitig sa kanya, naramdaman ni Kyumi Aki na talagang masaya siya. Nagpasya silang kumain na dahil handa na ang lahat. Nagsimulang kumain ng pasta si Naami at tuwang-tuwa siya, sinasabing napakasarap nito. Hindi na nagsalita pa si Kyumi at nakatingin lang sa kanya na may ngiti. Matapos kumain ng kaunti sa ini-order niya, bigla siyang huminto kaya inisip ni Naami na hindi masarap ang pagkain. Sinabi niya sa babae na masarap ang pagkain, gusto lang niya na matikman din ito ng kanyang kapatid. Ipinaalam niya kay Naami na ang kanyang kapatid ay nakakonfine simula bata pa dahil sa isang magic fever. Nalungkot si Naami nang marinig ito. Sinabi niya na sa tingin niya ay marami pang potential ang mga healers. Inisip niya na baka mapagaling pa niya ang kapatid ni Kyumi kapag lumakas pa siya. Matapos kumain, hinawakan ni Naami ang kamay ni Kyumi at sinabing sabihan lang siya kung may maibibigay siyang tulong. Sa iyon na nagligtas sa akin mula sa mahihirap na araw na iyon, gusto kong bumawi, sabi niya. Nagpasalamat si Kyumi at sinabing tatawagan niya ito kapag dumating ang oras. Dahil hinawakan din ni Kyumi ang kanyang kamay, bigla siyang namula. Nautol siya habang sinusubukang sabihin ang nilalaman ng kanyang puso, pero biglang pinutol ni Kyumi ang kanyang mga salita at sinabing, walang problema, puntahan na natin pagkatapos nito. Natulala si Naami dahil akala niya ay narinig ni Kyumi Aki ang sasabihin sana niya. Pagkalipas ng ilang minuto, pumunta sila sa isang pool sa rooftop ng hotel. Lumangoy si Naami sa pool gamit ang kanyang two-piece na nagpapakita ng kanyang kaseksihan. Si Kyumi naman ay nagpapakalma rin at topless sa ibabaw ng tubig. Si Alice ang nagsuggest na subukan nila ang pool sa rooftop ng hotel na ito. Para sa kanya, masarap gawin ito paminsan-minsan. Hindi niya alam na hindi ito ang gustong sabihin ni Naami kanina. Nalulungkot ang babae dahil hindi niya ito nasabi agad. Kyumi-san, may girlfriend ka ba? Bigla niyang tanong. Ang naalala lang ni Kyumi ay ang kanyang kapatid. Sumagot siya ng wala, at tapat na sinabi sa babae na wala siyang balak magkaroon. Sabi ng babae ay, great. Habang winawisik ang tubig, naikanalito ni Kyumi. Sabi ni Naami ay wala lang iyon, pero namumula talaga siya nang malaman na walang kasama si Kyumi. Pagkatapos ay, kinuha niya ang bola malapit sa kanya at inihagis kay Kyumi habang sinasabing dapat silang mag-enjoy sa tubig. Sinubukan itong abutin ni Kyumi pero hindi niya nagawa kaya nahulog siya. Tumawa si Naami habang si Kyumi Aki naman na nasa ilalim ng tubig ay lumangoy patungo sa kanya at biglang hinawakan ang kanyang paa at hinayla ito. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at huminga. May mga luhang nalaglag mula sa mga mata ni Naami dahil sa saya na kasama niya si Kyumi. Malapit ang mukha ni Kyumi sa kanya at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Naami, ipakikita ko ba sa iyo? Tanong niya. Namula ulit ang mukha ni Naami dahil akala niya ay may gusto talagang ipakita sa kanya si Kyumi. Pero sinabi ni Kyumi na gusto niyang ipakita ang sarili niyang swimming style. Lumangoy siya habang sinasabing ang style na ito ay tinatawag na adventurer's tuna. Nagtaka si Naami dahil akala niya talaga ay hahalikan siya ni Kyumi Aki. Nag-e-enjoy si Kyumi Aki sa kanyang swimming style nang hindi nalalamang may isang lalaking nakatingin sa kanya at iniisip na ang pangalan ng kanyang style ay napakabadoy. Tuwang-tuwa si Naami, sinasabing napakakul ni Kyumi, kaya nagulat ang lalaking nasa likuran niya sa kanyang reaksyon at sinabing sila ay isang kakaibang couple.